Good morning po sa ating lahat. Good morning. Tayo po magsisimula sa ating gawain. Bago po tayo magsimula, hinihiling ko po na tayo po tumayo at pilalapit sa presensya ng Panginoon at ipigulog sa Kanya ang lahat. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa isang napakagandang araw. Salamat Lord sa buhay na iyong loob. Salamat Lord ulit sa privilege, pagkakataon na binigay sa bawat sa amin upang humarap sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala sa bawat isa. Kung hindi, malapit kami sa iyo, napapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan namin nagawa. Kung may naisip, nagawa, patawaran niyo po, Panginoon, kami sa lahat ng aming pagkakamali. Lord, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, gawain ito. Ikaw lamang may taas, ikaw lamang papurihan. Simula sa lahat ng gaganap, Panginoon, sa matutugtog at maawit, sa maghatid ng mensahe, at sa bawat sa amin, Panginoon, na naririto. Buksan mo nga po ang aming puso, ang aming isipan, maging handa kang Panginoon sa pagtanggap ngayong araw ng aming salita na ituturo sa amin sa mga ito. Pagpalain mo po ito, Panginoon, tuloy na matanim ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang sa araw-araw na paglakad namin, magawa namin yung kalooban, Panginoon. Maraming salamat dahil nandiyan ka palagi para sa aming Panginoon sa lahat ng ginagawa. And we give you all the glory and praise, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Muli, kinumit namin sa iyo, Panginoon, maging ito, maging gawain ito. Ikaw lamang ang may taas. Mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo pumuli natin, Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Salamat po. Magagamit natin ang awitan, kaway-kaway po natin. Nasa likod natin, kasama natin, nakapagalitin natin. Hallelujah. Awitin po natin ang Panginoon. The blood of Jesus has saved me. I know it. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. He has got the world in. I'm set apart, not living on my own way. No holding back till I see you face to face with my will. Oh yes, I know it. The blood of Jesus has saved me. In the name of Jesus, salvation in the name of Jesus, forgiveness in the name of Jesus. I never know it like I know it today. It's power in the name of Jesus, fullness of joy. Jesus, in the name of Jesus,
not my own. No holding back till I see you make it right. Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me free. I know it. I know it. I know it. No holding back till I see you face to face with God. Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me free. Hallelujah. Yes, Lord. We are free because of the blood of the Lord. Because of this, Lord, we will praise you, Lord. We will give you honor, Lord. From here to eternity, Lord. Habang buhay kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Eternity. The kingdom, duration, witness Lord, stay alive, God, it's all to be. The chaos, moving, the working, the final story, the saving all the earth. The steady eternity in my heart. So why for you? Hallelujah.
Hindi namin sabay natin Panginoon for this peace. Want me to be, 'cause all I want is more of you. All I want is more of you. Let your presence fall upon. I want to see your face to pray. Lost in your love, is all I want is more of you. All I want is more of you. I'm looking for you, yeah, I'm with you. Lost in your love, all I want is more of you. All I want is more of you. I'm looking for love, break down my life into your love. You
want to see face to face. Can't believe forever lost in your love. 'Cause all I want is more of you. All I want is more of you.
Amen. Palakpakan mo natin ang Amen. So, good morning po ulit. Salamat po. Dahil narito tayo. Salamat po sa mga magulang na palaging dinadala yung kanilang mga anak dito. Sa mga guardian. Salamat dahil pagpapalit nito ng pagmamahal natin sa kanila. Kaya ngayong umaga, papanalangin natin mga kabataan kaya tinatawag ko sa dito sa harap. Kitang-kita naman po natin sa mga batang ito yung biyaya ng Panginoon. Lalo-lalo na sa kanilang mga pag-aaral. Pag nga, lagi sinasabi ng pastor, may Diyos ka na. Tapos nag-aaral ka pa ng mabuti, sigurado mag-excel ka sa gagawin mo. So yung ulit po ating mga kamay sa mga batang ito, kaya hindi yung mga bata na wala po yung kasama ko natin sa Panginoon. Tayo po nalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat nga po kami Lord sa buhay ng mga batang ito. Salamat Lord dahil ikaw ang patuloy na nagpapala sa kanila. Ganyan pa lang sa mga bata na wala rito. Dinadalangin namin sila sa iyo, tinataas namin na patuloy na ikaw mag-iingat sa kanila, ikaw mag-bless sa kanila, ikaw magbibigay ng guidance, Panginoon, sa basa sa kanila. At kami bilang mga magulang guardian, gagamitin mo bilang halimbawa kung paano at makikita nila namumuhay ang isang Kristiyano. Lord, pagpalain mo po kami na magampalan namin ang mga tungkulin sa mga batang ito na patuloy na lalakad sila ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral at sa nalalapit, Panginoon, na pagtatapos nito, tunay na makikita yung glory niyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa mga bagay na kanilang mga na-achieve, Panginoon. Pagpalain po muli sila, ikaw ang patuloy na magbibigay ng pag-iingat at guidance, Panginoon, sa mga batang ito. Alam namin, Lord, darating sila ng may banal pagkatapos sa iyo, at dahil dyan, magiging successful, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po muli, pamadalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Yan. So ngayon po, after po ng ating pananalangin sa mga bata, tayo po ilalapit sa Panginoon, magpapasalamat sa lahat ng kanyang biyaya, tayo po nandan nilang pumikit, tayo po mananalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyo. Salamat Lord sa lahat ng kanyang biyaya. Kami Lord, sa pagkakataon ito, medyo mahirap, medyo magulong, may mga kaguluhan nangyayari. Pero Lord, dalangin po namin ang kaligayahan, kasiyahan, Panginoon, sa pagbibigay para sa iyong gawain. Hindi man ganun, minsan, hindi ganun kaganda yung mga bagay na meron kami, pero nakikita namin doon ang kahalagaan nito ay walang ibang kadahilanan kundi ikaw lamang, Lord. Kaya Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, at naway maibigay namin ang mga bagay na aming pwede pagkalap sa iyo na may kasiyahan, at kalagayahan po sa aming mga puso. We thank you Lord sa lahat ng biyaya ito, gayon din dalangin namin yung patuloy na blessing at pag-iingat, gayon din Panginoon ng guidance sa tagapag-ingat nito, Panginoon, sa bawat sa labi ng Mariligo. At pagpalain na dahil alam namin Lord sa mga plano at nagagamit ka ang mga bagay nito
sa mga magandang plano Panginoon para sa iyong sambayanan. We thank you, Lord God, po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun po. So sa ating mga announcements naman po, at siguro po unahin ko na, no? Yan. Yung inyong mga suggestion, prayer request, yung mga concern and appreciation, yung ating email which is yung podcast.evangelicalchurch@gmail.com. Actually, nagpapasalamat po kami sa mga nagbibigay po ng mga suggestion po. Dahil sa katatapos lang po ng aming meeting, napag-usapan po namin yung mga bagay niya. Siyempre, una yung nabanggit nga po na pagpapaayos po nito ating church din po. So, yung ating mga project para po sa church, ganyan din yung project natin para po sa soul winning. Po. Kung ano po mga dapat natin gawin, meron po ba tayo mga dapat na improve, meron po mga bagay na dapat na unahin. So, yun po yun. So, salamat po doon sa mga nagbibigay po ng mga suggestion. At ating mga concern para po dito sa ating church. At yung next po, yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Ating mga gawain, nandiyan po. Siyempre, meron po tayo mga kapatid na birthday from March 29 to April 4. Babatiin po natin sila. Yan. Una po sa ating mga listahan, Dana Miguel, April 1. So, una po. Birthday kay Dana. Yun na yun. Yun. So, yun nga po. Okay. So, dahil dyan, maalala ko lang, meron po tayong updating para po dyan sa mga birthdays. Kasi marami pong nagkakaroon po ng problema na po nitong mga nakaraan. Kasi nga po nangyari dyan, yung ating database dun sa computer natin, ay nagkaroon na po na, actually, yung laptop ang nagkaroon ng problema. So, hindi po natin ma-access ng maayos. Kaya nangyayari, yung record po natin, kinukuha po natin sa mga olds na paper na document natin. So, nagkaroon po ng problema. Kaya ngayon po, meron po tayo, yung sa mga hindi pa po nakakasulat yung sa ating updated na birthday po, nandyan po sa likod. Pwede po tayo sumunod dyan. Ganyan dito sa mga anniversary ng mga mag-asawa. So, nandyan din po, ina-update po natin. Kasi minsan hindi po natin nababanggit dito o hindi po natin nababati sila. Kaya sa mga hindi pa po, yan, ulitin ko lang, hindi pa po mga nakasulat sa ating updating ng birthday and anniversary, nandyan po sa likod. So, iba lang pagsulat na po, no? So, ang nakalagay po doon is, ano po yun? By month. So, susulat po kayo kung ano po yung birth month niyo po. Doon po kayo susulat para mas madali na po natin makita ngayon na kung saan kayo. Hindi na tayo magkakamali din sa pag-post ng mga birthday and anniversary natin dyan. So, yun po. Meron pa, yung last day ng, ngayon yung last day ng, yun. So, yung last day po ng, para po doon sa ating mga kabataan, mga bata na moving up, ano po ba? Graduates, yan. Yan, so may mga honors, yan. May mga honors, so inaano po namin na submit nyo po sa amin yung mga listahan ng mga pangalan ng mga batang yan. So yung mga achievements na meron ng mga batang yan sa school, yun nga, pwede nyo po isubmit sa amin, then magkakaroon po tayo ng baccalaureate mass. So magkakaroon tayo ng awarding, yeah? Recognition. Okay, yeah, recognition. So, magkakaroon tayo. Next Sunday, no? Next Sunday. Okay, so yun nga po. So, kaya nga po, inaano namin sa inyo na submit nyo po sa amin yung mga names ng mga bata para mahalagang makasama po sila dun sa ating listing. At syempre, meron naman pong token ng church dyan sa mga bata. Kasi mahalaga. Ganyan sa magulang, no? Napakahalaga kasi na maipakita natin yung ano dun yung appreciation din natin sa hirap ng magulang at ng mga bata sa kanilang mga pag-aaral. Lalo sa mga na-achieve ng mga bata nito. Siyempre, lahat ng glory at pasasalamat, bibigyan natin kay God. Yun. So, thank you din sa mga magulang. No? Sabi nga, no? Ang paghihirap laging ano Hindi lang naman sa mga bata, una-una naghihirap ng mga magulang Lalo na di ba? So, medyo mahirap magpaaral. Sabi nga, mahirap magpaaral. Mahirap yung education. Pero sa mga magulang, hanggat maaari at hanggat makakaya, ginagawa po yung lahat ng mga magulang para mapag-aral ng kanilang mga anak. So yun, so ganun tayo, no? So talagang ganun natin. Nilalapit yung mga anak natin, una-una yun nga, kagaya yung ginagawa ng pananalangin, nilalapit natin yung mga bata sa ating Panginoon. Dahil alam natin yung pinaka-the best na tulong natin matatanggap at may bibigyan Lord sa mga batang ito. So ngayon nga po, yung Family Day, first
First next week. So yan, may announcement po muli kami. Yung ating family day. So marami tayong ganap. Marami tayong ganap next week. Family day natin. At syempre, ginagawa natin ito ng Thanksgiving din. Tapos, ano lang to, bless. Okay. So, pagkasot, ibig sabihin po doon, pwede po tayo magdala ng kahit, kung ano man yung may offer natin, wala naman pong kahit anong bagay, pero pwede po tayo magdala kung ano po yung gusto natin i-share dito po sa church para po sa ating family day. At syempre, meron tayo dyan mga activities. So, ready na kayo? Meron tayong mga games. At kami din, ready na kami para sa aming mga prizes. Yan. So, yun. Napagbitigan namin yan. At yun nga. So, next, yung Thanksgiving, yung first, pati yun. Sa Thanksgiving, handa na rin natin yung ating mga pasasalamat. Gaya po ating ginagawa. Kung kaya natin isulat, kung hindi natin kaya magsalita, pwede po natin isulat. So, babasahin po natin yan sa ating pasasalamat. And, kung wala na po, yung ano natin Resurrection Sunday, which is yung yung term natin din is yung Easter Sunday, pero may ibang term pa din Resurrection Sunday. Ayan, so yun yung Resurrection Sunday. So yan, so ready din tayo dyan. Ayan. Hindi naman nababago yung oras natin. Hindi naman babagoyin. Ayan, sorry. So ganun pa rin po yung oras nating service. And kung wala na po ibang announcements, wala na po ibang dagdag. So yan, kung wala na po, mukhang nagkakatingin na po kayo. So yun nga, pwede po natin, unang-una, makapaalala ko ulit, yung ating mga tenga sa pakikinig, yung ating isip, na maging open sa lahat ng ating maririnig sa umagang ito. Kasi napakahalaga, kasi kahit anong sabihin, nung nagsasalita, kung ikaw naman is close ka na sa isang bagay, wala pong silbi yun. Hindi po natin maiintindihan. Pero kung sabi nga, maging open tayo sa lahat ng ating makikinig, lalo-lalo na kung maririnig natin sa salita ng Panginoon. So dapat maging open tayo na kasi yun lang yung way na matatanggap natin. Na minsan, parang rin So, ako yung nagkamali doon. So, marirealize natin. So, yun po yung maganda ng bagay po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dito na na-remind tayo kung sa mga bagay na minsan nagagawa natin mali. At pinakamahalaga doon kung paano tayo nag-respond dito. Paano natin ito ina-apply sa ating mga buhay. Kaya mahalaga po na nagsusulat tayo kasi sabi nga, mabilis tayo makalimot konting ano lang, baka mamaya hindi ko na alam. So nagsusulat tayo. At kung sa mga hindi naman po mga nakapagsusulat, sabi nga yung okay naman po mag-cellphone. Pero yun nga po, huwag po natin gamitin sa paglalaro. Bagus pag-take down notes. Pwede sa pagtingin po doon sa mga ilang bagay na sa GC po natin yan. Pwede pong balikan doon yung ating mga verses na pinag-uusapan. So hindi ko po patatagalin dahil medyo mahaba na nga po yung aking sabi. Tatawagin mo na ating buting pastor. Ipaghatin na kanyang mensahe. Pastor Romeo Lasas. Palapang po natin. Okay. Good morning po. Sino pong nakakaalala ng last na message po ng kapatid na to? Tungkol po sa okay. Kagaya nga nakalagay po dyan, practicing faith. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, kagaya niyang aming pag-uusapan ngayon, it is by faith na kaya kami nakakaunawa, nakakaintindi sa inyong mga salita. Kaya yan po, Panginoon, na sa umagang ito, i-practice namin yung faith na meron po kami. Una-una sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong salita. Of course, meron po kami something na gagawin, alam po namin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maging maliwanag ang aming isip ng aming puso na tanggapin ang katotohanan at tungkol sa sinasabi po ng iyong salita. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, sa pag-practice namin, yung faith namin, merong mangyayari. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, gawin namin ito sa pamamagitan sa una, pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa, magpapaintindi sa amin.
In Jesus' name we pray. Amen. So last week po, binuksan ng isa sa mga verses na binanggit ng ating kapatid na doon, yung nasa James 1:22 to 25. Tingnan po natin yung sa James. Sabi diyan, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So hindi pala sufficient na tayo ay makinig lang. Hindi pala walang mangyayari kung makikinig lang tayo. Tingnan natin yung kasunod po. Anyone who listens to the word but does not do what it says, it is like a man who looks at his face in mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. So again, ang salita po ng Diyos tinulat po sa isang salamin. So kapag humarap ka sa salamin, dapat inaalam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong alisin. O dapat mong idagdag, lalo sa mga babae. No, ang mga babae kasi may tinatawag na dagdag bawas. Ano yung dagdag bawas? Babawasan yung kilay, dadagdagan yung kabilang kilay. No, kaya sabihin mo sa katabi mo, kilay is life. Yan, kung minsan ganyan yung mga kababayan. Ewan ko lang, may lalaki yung ba rito na nagbabawas ng kilay? Meron ba dito? Wala nagbabawas ng kilay, no? Ay, and after looking himself, goes away and immediately forget what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. So again, dito pinapakita lang na hindi po pwede na makikinig lang tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gawa din. Kilos-kilos din. Hindi mo pwedeng puro pakinig. No? Kahit ang magulang palagi ko mong sinasabi itong magulang, ito yung mga nanay, tatay dito. Okay yung kasi yung mga anak nyo nakikinig lang pero hindi ginagawa yung sinasabi ninyo. Of course hindi. Ganun lalo na kay Lord. Gusto niya, kapag tayo kaya nga daming ganun makinig tayo ng gusto. Alay ko rin sinasabi, kaya tayo binigyan ng dalawang tenga para mapakinggan natin ng gusto. Kasi gusto ng Lord, makinig tayo intently. Gusto ng Lord, mapakinggan natin. So, sa mga nito, titignan po natin is tungkol sa isang centurion. Alam niyo mo, pag sinabing centurion, hindi po centurion centurion. Pag sinabing centurion, ito po yung matatawag natin mga general during those times. No, talagang sila, maraming mga tao na under sa kanila jurisdiction. So, ibig sabihin, sila. Meron silang mga matatawag na mataas na level sa lipunan. Ginagalang sila ng respeto. Pero tingnan natin itong centurion. Kasi itong centurion po ay isang mananampalataya. Nananalig siya kay Jesus. No? At hindi lang basta siya naniniwala, hindi lang basta siya nakikinig, pinapractice niya yung kanyang natututunan. Tignan natin isa-isa. No? Pinapahalagahan niya, unang-una, because centurion valued life. Pinapahalagahan niya yung buhay ng bawat isa. Sabi dyan sa Lucas 7:1-3, when Jesus had finished saying all this in hearing of the people, he entered Capernaum. There, a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. No? Meron siyang isang alipin na mayroong sakit. Ano yung during those times? Pag sinabing alipin, hindi ito masyadong binibigyan ng halaga ng master. Kasi nga siya servant siya pero hindi itong centurion. Kahit na ang taas ng kanyang kalalagayan sa lipunan, he valued the life yung kanyang servant. Bakit? Ayan nga, no? Inutusan niya, no? Yung kanyang sa mga tauhan para gawin to. Verse 3. Ano sabi sa verse 3? The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him,
asking Him to come and heal His servant. During those times, bihirang-bihira yung gagawa ng ganito. Usually, yung gagawa nito, yung tinatawag na may takot sa ating Diyos. Parang gaya sa panahon po natin. Ewan ko na kung narinig ninyo, di ba pag may nagawa kang mali, ano kung sasabihin sa inyo ng mga tao? Uy, wala ka bang takot kay? Wala ka bang takot sa Diyos? Nagawa mo yung bagay na yan. Ewan ko na kung nakarinig na kayo ng ganyan. Nakakarinig na ako ng ganyan, kumisan. At, kumisan, totoo naman yan. Kung totoong lingkod ka o may takot kay Lord, you value the life of everybody. Kaya ka pala yung sinasabi, ano ang pakiramdam mo kapag nandito ka sa church, hindi mo nakita yung dati mong katabi? Ano pakiramdam mo? Di ba dapat meron kang something na nalulungkot ka dahil hindi mo siya katabi ngayon. Dati mo siyang katabi, lalo may tinatawag mo tayo dito kasi sa church na territorial shift. Ano ba yung territorial shift? Parang gagaya dito sa kila, sa mga Ponce. Parang territorial shift na yung pangatlong fuse. No, yung kila Carla, yung pang-apat na fuse. Pero nagugulat ako bakit yung dulo, territorial shift ba yun ng mga sa likod? No? Parang iniisip ko, oo nga may time na gano'n. Parang hindi natin napapahalagahan yung buhay ng isang tao. Kahapon po, nagpunta kami ng wife ko sa All Homes. Sino po nakakalam sa inyo ng All Homes? Sino hindi pa nakapunta? Maraming hindi pa nakapunta sa All Homes. Alam niyo mo kasi, kaya kami pumunta doon. Unang-una, nag-promote ako. No? Baka sabi nagpo-promote. Gusto ko po doon yung silya na hinihilot. No? Nagpapahilot po kami kaya. No? Pagkamat masakit, pero okay. Nagulat ako, nung naglalakad kami ganyan, pauwi na kami. Biglang may lumapit sa akin na babae. No, babae sa akin, Pastor! Sabi niya, hindi ko siya mamukhaan. Hindi ko siya kilala. Kasi namin niya, ako po yung sinishare ninyo pag yung nagja-jar, yung naglalakad kayo tuwing umaga. Kasi naglalakad po ako tuwing umaga dyan sa Cayetano. Malakad ako gano'n. Dinadaanan ko po lahat ng mga nagwawalis. Hindi ko alam na isang palasero. Kasi paano mo naman mukha, nakasombrero na, may face mask pa. Hindi ko talaga siya makikilala. Pero nagulat ako, sinabi sa akin, ako po yung sinishare ninyo, ako po yung pinagpe-pray ninyo tuwing umaga pag dumadaan kayo. Tapos sabi ng kaki niya gano'n, ang sarap nga palagi ng dala niyong pandesal eh. Sabi ko, muti ko nung sabihin, courtesy of Bangtang po yan. Muti ko nung sabihin, kasi kila Bangtang ko pong bilibili. So sa madalit sabi, nakita pala ng taong ito na may pinapahalagahan po sila. Kasi minsan na nagsabi yung dalawang nagwawalis, buti po kayo napapansin niyo kami. Ano yun po? Malaking bagay pala yun. Hindi ko masyadong baka pinag-pray ko po yun pag lalakad po ako dahil umaga. Kasi lumalakad ako madalas 6:30 ng umaga. Paikot na gano'n pagkatapos ko po ng devotion ko, yung pagbabasa ng Bible. Lakad din, pabalik dito. Hindi ko alam na meron pala itong may value pala. Alam niyo, kumisan, wag po tayo mapagod. Minsan di natin napapansin yung mga nakakasalubong natin. O kaya, alam niyo po, palagi ko pong sinasabi ito. Yung isang good morning lang sa isang tao. Lalo nagwawali sila ron, nahihirapan sila. O kaya nakasalubong mo, malaking bagay lang po yun. Yung good morning lang. Isang good morning, malaking bagay po yun. Nung una kasi, nahihirapan ako kasi, siyempre busy sila, nagwawali sila. Sabi ko, paano mo kaya makukuha yung attention nito? Magsimula lang po ako sa good morning. Yung unang-unang araw ko sa kanila, good morning lang. Lahat sila. Magmula hanggang sa garden, good morning lang. Nag-good morning din. Kasi bihira naman yung tao na pag nag-good morning ka. Meron ko lang, may ano ba kayo ng gano'n? May good morning kayo. O kaya, pero minsan kinakaya sa makuha, may binati ako ng good morning, anong maganda sa umaga? Pero wala ko nakatalas kayo. Mukhang bigat na pinagdadaanan itong taong ito. Kaya again, huwag ka mapapagod. Good morning ka lang. Siguro kung di ako nagkakamali, mga 5 araw ko ng puro good morning lang. Tapos nung sumunod na linggo, may good morning na, may kasama pang pandesal. So, mabuhay ang pandesal. Hindi. Ibig sabihin, nakukuha mo na yung attention nila, at the same time, pinag-pray ko po sila. Bakit po?
Kasi dapat pinapahalagahan natin yung buhay nitong mga tao. At alam po ninyo, noong pangatlong linggo, nagbibigay na ng prayer request. May mga prayer request na. So, ibig sabihin nag-o-open na. Bakit? Kasi pinapahalagahan natin yung buhay nila. Tayo rin pwede magsimula. Mag-pray ka muna. Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan po ninyo ako itong araw na ito, meron akong magagawa para sa inyo. Hindi para sa atin, kundi para kay Lord. Kasi alam natin na pinapahalagahan ni Lord ang buhay ng isang tao. Di ba? Sabi nga po dito sa Lucas 7:4-5, tuloy po natin. Ano yan? Sa Lucas 7:4-5. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. This man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogues. So Jesus went with them. So again, makikita natin dyan, ano? Na dahil itong centurion na ito, nakita na pinapahalagaan niya yung buhay ng ibang tao, pati yung mga nasa paligid niya, pati yung mga tao na mga nasa sinagogue, ino-honor siya. No. Sabi gano'n sa kanya, no? Dapat, Lord, puntahan niyo ito. Bakit? Kasi ang dami niyang ginagawa para sa ating bansa. Sana gano'n tayo, no? Yung pag may dumaan niya, ako, maniwala ko kayo dyan sa taong yan. Ang dami ng ginawa niyan. Ang dami niyang naitulong niyan. Parang dito sa atin, sa Luna Compound. No? May data dyan, halimbawa, no? Ako, maniwala kayo sa sinasabi ng taong yan. Bakit? Kasi ang dami po niya mga tinulungan dito sa Luna Compound. No? Ang dami po mga tao na nakakilala sa dahil sa kanya. Ang dami mga tao na nakatapos sa parang ginamit siya. Nakakatuwa po yun. Bakit? Kasi pinapahalagahan ng centurion yung buhay ng ibang tao. Kaya nga po pala itong sinasabi dito gaano kaya tayo kahanda? Kapag may dumating dito sa atin, dito sa ano na, huwag tayo nalayo dito sa may nakakulong dito sa Ragas. Kasi ako po personally, pag nagsasalita po ako doon sa kapulisan, nagsasalita rin ako doon sa mga preso, sinasabi ko palagi sa kanila, mahal na mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos magkaroon ng kayo ng bagong buhay. At kung may pagkakataon kayo, pumunta kayo sa amin, tuwing linggo dito sa church, ito nga, sa atin. Ang tanong lang, asahan na kaya tayo doon sa magbibigay ng halaga sa buhay nitong mga taong ito. Tayo po ang gagamitin. Tayo po ang gagamitin. Yung mga tao na dumadaan sa atin, kung minsan hindi natin napapansin, di ba? Yung nagtitinda ng isda, yung nagtitinda ng asin, nagtitinda ng mantika, para magluluto na ng isda, dire-diretso. Ano ibig sabihin? Dapat lahat ng tao, tinitignan natin na isang kaluluwa na kailangan si Lord. Lahat ng ating mga kasalamuha, lahat ng ating mga kausap. No? Ewan ko po, kasama niyo po ako sa prayer. Kasi po yung nilalakad kong ganun doon, ang sinasama ko lang po sa prayer, maisama natin dito sa church. Hindi ko po alam, kasi taga-tagig sila. Pero again, pag nakita nila na pinapahalagaan natin yung buhay ng ibang tao, magugulat kayo, meron tayong itinatanim na mabuti sa kanila. At kaya nga po sinasabi ko sa inyo, hindi ko kilala yung babae. Bigla bumati sa akin. Ano pangalan niya, ma? Virgie. Virgie ang pangalan. Noon ng babae. Sabi niya sa akin, ako po yung seminaryo, pinagpe-pray ninyo, tsaka yung pinibigyan ng pandesal. Sabi niya meron. Mabuti naalala yung pandesal. No? Pero, ang ating Panginoon po, alam na alam ng centurion na ito'y isa sa mga gusto ng ating Panginoon. Bakit? Tingnan po natin yung paborito natin verse. Ayan. Pwede yung makibasa? 1, 2, 3. Parang nag-almusal po kayo ang pagkakabasa nyo. Tingnan niyo po ito alam ba, palagi ko sinasabi, ito po yung kabuuan talaga ng Bible For God so loved the world. So pag sinabing love the world, pinapahalagahan ni Lord yung buhay ng bawat isa sa atin.
Kaya nga di ba, minsan meron tayo yung ano na, meron lang isang maligtas, meron ng pyesa sa langit. Sabi sa Lucas, may kasiyahan sa langit, isa pa lang. Eh how much kaya kung dalawa, kung tatlo, kung apat? E di tuwa sa langit, merong pyesta. No, yan, celebrate, iyan po natin yung mahal araw. Ito. Bakit may krus? Pagpapakita po ng kabutihan at pagmamahal na pinapahalagahan ng Lord ang buhay ng bawat isa sa atin. No? Mahalaga ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. No? Kaya namatay siya sa krus para sa atin, para sa ating lahat. No? Again, gusto natin Panginoon, maging kagaya tayo doon sa senturyon. Pinapahalagahan niya yung buhay ng mga tao. Lalo na po ngayon, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng diesel. Yan, parang hirap. Minsan, no, sabi ko nga, minsan, kasi siyempre napapansin ko, nung naglalagad ako sa Cayetano Avenue, kumunti ang sasakyan. No, hindi ko alam kung yung iba, naglalakad na rin ng kagaya mo. Hindi ko alam. Pero kumunti lang ang sasakyan dahil ang mahal ng gasolina, ang mahal ng diesel. No, hindi naman po pwedeng dipadyak yun, ang bigat nun. No? Pero again, ikita natin, mahirap ang buhay, pero tayong lahat ay nakakaraos. Kasi, pinapahalaga ng Panginoon yung buhay natin. No? Hindi pa tayo umabot sa punto na parang wala na tayong makain. Mahal kasi tayo ng Lord, pinapahalaga tayo. Pangalawa, bakit? No, paano pinractice ng senturyon yung kanyang pananampalataya? Pangalawa, sabi niya, because of the centurion's humbleness. Tingnan po natin. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. No? So again, dito ang sinasabi, no? Ay, nawala na naman po. Mani, pasensya na po kayo. Kaya na. Sorry po sa abala. Ayan. Yung humbleness po ng centurion. Alam niyo po, kapag tayo po nagpapakumbaba sa ating Panginoon, meron siyang gagawin. No? Sabi din niya, that is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. Tingnan niyo po yung humbleness sa tao ko. Dumating mo ba din kayo sa pagkakataong ganyan? Na parang hindi kayo makasama na sa isang gawain kasi hindi ako karapat-dapat dahil mayroon akong mga pagkakamali. Merong mga flow sa buhay ko. May mga may mga lubul sa buhay ko. Sinabi niya ito. Pero tingnan niyo kahit na siya, pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat, yung faith niya hindi nagbago. No? Say the word, and my servant will be healed. Alam niyo po, ito palagi kong sinasabi ko dito sa church. Pag tayo nananalangin po dito, maniwala tayo na mayroong gagawin sila. Kaya kahit wala po dito wala dito dahil may sakit, isama natin sa prayer. Isama pa rin natin sa prayer. Bakit? Sino gumagawa? Kumikilos. Even wala dito yung of course, malaking bagay kung kasama sana natin dito. Pero, paano gagawin mo kung may sakit nga? Nahihirapan. Pwede mo pa rin isama sa prayer. Pwede mo pa rin isama sa prayer. At ang nagdaan dito sa taong ito, dahil meron siyang humble spirit. No? Kaya sabi sa Psalm 18:27, tingnan mo natin. You save the humble, but bring low those whose eyes are holy.
Ang magpakumbaba ay inililigtas mo, ngunit yung binabagsak ang mga palalo. So, ibig sabihin, kung meron tayong accomplishment o meron tayong nagawa, palagi ng honor kay Lord. Hindi natin dapat kunin yung honor na dapat para kay Lord. No? Tapos sinabi pa niya sa Psalm 149:4, "For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with salvation." Ito po masarap eh. Yung tuwang-tuwa si Lord sa atin dahil tayo ay hindi mayabang. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Kasi hindi ka mayabang. No? Mahal ka ni Lord. No? Mahal tayo ni Lord kasi hindi tayo mayabang. Hindi tayo mayabang. No? Again, pinapakita lang po dito, no? Tayo may kakulangan. May kahinaan tayo. Hindi tayo perfecto. Pero magandahan dito, kapag lumapit pala tayo kay Lord, na malinis ang puso natin, na mayroong pagpapakumbaba, hindi po pwede na wala siyang gagawin. Kaya tayo, kaya na maraming yung paglapit kay Lord ay isang humble na paraan. Maski dito, pag pumunta ka rito, hindi ko po alam no? Kasi kahit ako, nung kabataan ko noon nung pumapasok ako sa simbahan tuwing birthday ko lang, tuwing Pasko, tuwing New Year, tuwing mahal na araw, ilang araw lang yun, sa loob ng isang taon. Naranasan nyo na ba yun? Nung nato ka sa ibang na parang ang panahon mo lang mag-church, ay kapag birthday mo. At ang masakit ito, yung kaulilihan, pag nakalagay ka sa kahon, pag nakapahon ka na. Hindi mo na alam yun. Pero still, kagaya dito sa centurion na ito, hindi niya kinahiya. Kasi during those times, nakakahiya para sa isang centurion, ipakikita mo. Kasi isang sign po yun ng kahinaan para sa kanila, yung mga Roman. No? Isang kahinaan sa kanila yun. No? Kasi matatapang sila Talagang magagatag sila Sumasama nga sila ng mga bansa na pumapatay sila Ganun sila Hindi po, nakakatuwa kong isipin na itong centurion nito, yung kanyang attitude. Kahit na siya, kaya nang siya pumunta dahil nahihiya siya Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan. Nag-utos lang siya, hindi siya pumunta. Nahihiya siya kasi. Bakit? Hindi lang siya nahihiya dahil sabi naman, hindi Nahihiya siya dahil yung kanyang pakiramdam, yung kanyang feeling, hindi siya karapat-dapat lumapit kay Lord. Hindi siya karapat-dapat. Feeling niya. Pero si Lord, in-honor No? In-honor yung kanyang mga ginawa No? Ano pa? Una, kanina, ano sabi? Pinahalagahan ng centurion yung buhay ng isang tao. Pangalawa, yung centurion ay may humble spirit. Pangatlo, ito po yung tinatawag na because of centurion's faith. Ito yung kaulilihan na gusto ko na binuksan ng ating kapatid na doon noong nakaraan. No, yung talagang kailangan yung faith natin yung talagang magkaroon po ng saysay. No? Kaya sabi diyan, but say the word, and my servant will be healed. Alam niyo po, yan ay isang paraan na pagpapakita na talagang ganun yung tiwala, yung ang taas ng pananampalataya nitong centurion nito. By the way, hindi ito pumapasok sa mga sinagogue. Again, hindi ko sinasabi na, pastor, kahit pa rin pumunta sa simbahan, okay na Hindi yun. Kasi at that time, meron talaga siyang kakaibang katayuan sa buhay. Pero gusto niya. Kasi meron pa na nagpasabi siya doon sa tauhan niya na kailangan po. At saka ito, but say the word and my servant will be healed. Ano niyo po, yan yung kulang ko isa sa atin Hindi natin kiniklaim na si Lord kaya yung gumawa ng mga bagay na hindi natin ma-imagine. Ang tawag nga po dyan divine intervention. Yung kahit sa tingin mo parang mahirap, pero kayang gawin na rin. Naalala ko nga yung isang devotion ko. No? Yung isang Israel na papaligiran sila. Ang daming kaaway, ang daming kalaban ng mga Assyrian.
lulupigin na sila, di sila makalabas. No, di sila makalabas. Paligiran sila gano'n. Pero dahil yung kanilang hanay, si Hezekiah, na may faith, may tiwala sa Diyos, ang ginawa niya, umiyak. Lumapit kay Lord, pumunta sa templo. Nanalangin. Ano nangyari? Kahit sa pana, kahit anong gamit nila, hindi sila gumamit. Bakit? Inutusan lang ng Panginoon ng isang anghel para lupigin yung napakaraming Assyrian. At kinabukasan, patay lahat yung mga Assyrian. Bakit? Kasi meron siyang faith na si Lord ang bahala doon sa kanyang kalaban. Kaya, again, malaking bagay po na malagay sa isip natin na si Lord kaya niyang gumawa kahit saan natin. Kaya nakakatuwa po Di ba sa inyo, sa messenger niyo, pag may nag-message sa inyo, pag may humingi sa inyo ng prayer, ito na yung pagkakataon para magamit yung ating faith para sa taong yun. At of course, ang glory ibibigay natin palagi sa ating Panginoon. Tingnan natin, sulit pa po natin. For I myself am a man under authority. Tingnan na sa authority na siya, with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So, ibig sabihin, ganito katindi, yung paniniwala at pananampalataya, itong sentence na ito, even, tinulad niya yung kanyang authority. Sinabi niya. Alam niyo ba kung saan tayong lugar nandun? Pwede tayong gamitin ng word. Of course, hindi ko sinasabi na kailangan mo pumunta kung saan para magagamit ka. Kahit doon mismo, sa lugar na kumikilos ka, makikita mo. Kaya nga kanila, di ba, yung muna natin binasa, dapat tulungan po niya dahil ang bansang ito ay marami pong ginawang tulong yung taong yan. Ibig sabihin nila rin, even yung mga tao nire-recognize itong centurion na ito. Bakit? Dahil meron siyang mataas na level ng faith. Kahit ganun yung kanyang kalalagayan. Kaya pala sinabi sa Jeremiah 17:14. Tingnan mo natin. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Bakit sinabi ito ni Jeremiah? Hindi pa nangyayari. Kiniklaim na niya kagad. Kiniklaim na niya kagad na, sabihin mo lang, Lord, gagaling ako. No? Sabihin mo lang na ako'y maliligtas ako. Ganun po din yung centurion. Kahit hindi pa nangyayari, dahil pinaniniwalaan niya, nangyari. No? Nangyari. No? Tingnan mo natin. Anong ginawa ng ating Panginoon dahil sa sobrang taas ng pananampalataya nitong taong ito? Tingnan mo natin. 7:9. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Grabe kahit na hindi Israelita pala, o pwede pala dahil may faith yung nire-recognize ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa panahon po natin, kapag yung faith natin, mataas yung level ng faith natin, i-recognize ng Lord yan. Actually, na-recognize na nga ng mga tao. Mabuting tao yan. Di ba? Sabi gano'n. Malaking itinulong niyan dito sa ating bansa. May kasama pa nga Nagpapinagawa pa niya yung aming mga simbahan. So, ibig sabihin, i-recognize ng Lord. Ang tanong, bakit ginagawa ito ng centurion? Para makahingi ng favor? No. Ginagawa niya ito dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos ng Israel, bagaman pahapyaw pa lang yung kanyang pagkakakilala. No? Pahapyaw pa lang, di ba lumos Ano yun po? Lahat ng gagawin natin kabutihan, lalo na extending help to the needy, helping people to know God, Jesus will recognize it. Ang pinakamagandang pwede natin itulong kahit kaninong tao ay ipakilala natin si Jesus. Sabihin natin ang kaligtasan kay Jesus. Sabihin natin mayroong pag-asa sa pangalan ni Jesus. Yun po ang pinakamaganda na ibabangahagi natin sa ibang tao. Bakit? Kasi yung pandesal mauubos yun.
Sandali lang yun. Yung prayer, matatapos yun. Pero, yung ipakilala natin si Lord sa kanila, sabihin natin sa kanila, i-recognize ng Lord kapag ginawa natin yun. Bakit? Kasi yun ang pinaka-number 1 na gusto ng Lord na gawin natin eh. Ipahayag natin na mayroong pag-asa. Ipahayag natin sa ibang tao na mayroong kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ipangarap natin sa kanila na pwede tayong palayain sa lahat ng klase na ating pinagdadaanan. Alipin ka ng mga bisyo, pwede ka palayain ng Lord. Alipin ka na nahihirapan ka doon sa pag-aaral mo, tutulungan ka ng Lord. Lahat ng aspeto ng buhay natin, kayang gawin ng paraan ng ating Panginoon para tayo ay tumaas ang tingin ng tao sa atin. Bakit? Kapag mataas ang tingin ng tao sa iyo, siyempre ang sasabihin mo, dahil kay Lord. So, ang glory, mapupunta pa rin kay Lord. Bakit kayo mamasa sa exam? Kasama ko si Lord eh. Huwag mo sasabihin mo, siyempre, huwag mo sabihin na kasama ko siya. Siyempre, nag-review ka. Pero number 1 doon, tinulungan ka ng Lord. Si Lord din ang nagbigay sa iyo ng mga tao na makakatulong mo para makapasa ka sa exam. Bakit ka natanggap sa trabaho niya? Hindi dahil magaling ka lang. Dapat tandaan natin. Kasi maraming ganito eh. Pinag-pray niya na magkaroon siya ng trabaho. Tapos na nagkaroon ng trabaho, nakalimutan niya kung sino sumama sa kanya. Sabihin niya doon sa mga kaibigan, tanggap mo na sa trabaho. Pinaghirapan ko yun eh. Galit si Lord yan. Kasi yung isang humbleness, ang isang pagpapakita ng humbleness, kapag sinabi mo, si Lord ang sumama sa akin, kaya ako nakapasa sa exam na yan. Kaya ako nakapasok sa trabaho na yan. Palagi, ang recognition palagi kay Lord. Diba? Bakit natin gagawin yun? Kasi pinapahalagahan natin ang buhay ng ibang tao. No? Kaya nasabi niya nun, I have not found such great faith even in Israel. Ito po nakakaano. Baka mamaya dumating yung time, mas mabuti pa yung nasa labas. Ano mo, mabuti pa yung taong yan dyan, ang bait. Sana wag mangyari yun, yung ganito, no? Bakit yung taga-PEC parang walang parang walang awa sa kapwa? Sana walang ganon. Dapat naisip na, oo, kaya nang bait yan kasi nag-a-attend niya sa PEC. Sana maganda ganon. Siguro lahat tayo matutuwa tayo, nire-recognize yung ginagawa natin para kay Lord. Again, hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. At ang pinakamaganda sa lahat, merong tao na bago ang buhay, ginamit tayo. May tao na bago ang mindset dahil ginamit tayo. At ang nagbabago niya si Lord, ibinabahagi lang natin kung ano yung natututunan natin. Kaya masabi niya, do not merely listen to the word. Dapat gawin natin kung anong sinasabi ng kanyang salita. Inuutos ba ni Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Kumunti Inuutos ba ni Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Salamat po sa pito. Ang tanong, mahal ba natin ang ating kaaway talaga? Tandaan natin Excuse me. Yung biyanan natin, hindi natin kaaway. Ulitin ko to. Yung biyanan natin, hindi natin kaaway. Okay? Kasi marami kong nasasabi ko, ayoko ulitin, pero ulitin ko na. Kasi kung minsan hindi magkasundo yung magbiyanan Tama ba? Hindi magkasundo, magbiyanan. Huwag natin isipin na yung biyanan natin parang demonyo na nagkatawang tao. Huwag natin isipin na gano'n. Hindi po. Tutulong po sa atin yan. Tutulong sa atin yan para mai-promote natin ang mabuting balita. So again, napakaganda na may makita natin na tayo ang gagamitin ng Lord para pahalagahan natin yung buhay ng ibang tao. Para makita natin yung pagpapakumbaba natin kay Lord. Isang pagpapakita po ito na talagang pinapahalagaan natin ang kanyang salita. Ano pa? Dapat
bigyan natin ng pagpapahalaga kung anong faith meron tayo. Pinagmamalaki natin na tayo'y ligtas. Sabihin natin sa ibang tao, ligtas ka, ligtas tayo. Kasi maraming mga tao na sinasabi ligtas siya pero hindi nakikita sa buhay. Paano hindi nakikita sa buhay? Takot na takot. Takot na takot. Again, hindi ko sinasabi na pag may nag-aaway ka, pumunta ka to. O kaya, biglang, hindi matapang po ako. Ano, paano papatunayan matapang? Pupunta po ako ngayon sa Iran. Eh, alam mo, nagkikira mo, pupunta ka ron. Anong klase bang faith yan? Binibigyan tayo ng utak ng Lord. Okay? Eh, nakita mo, nagkikira mo, hindi, matapang po ako. O sige, matapang ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun. Kaya binigyan tayo ng karunungan ng Lord para i-balance natin. So again, sabi gano'n, wala pa akong nakita kagaya nitong faith nitong centurion na ito. Sana pag dumating na tayo, lahat ng taga-iisip, ang tindi ng pananampalataya. Sana gano'n. Tayo, no? Sana gano'n. No? Tingnan mo natin sinasabi sa Lucas 11:46. Jesus replied, "And you experts in the law, what do you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourself will not give one finger to help them?" Bakit ko po sinama ito? Kasi may mga pagkakataon po na pinahihirapan nung kung sino man yung isang tao para sabi niya, "Ay, alam mo, pag ginawa mo ito, malulitas ka." Parang ganito po ito po hindi natin pagtatalunan ito. Hindi ko po yan para bilis nito para pagtalunan natin. Hindi po natin pagtatalunan tungkol sa tithes. Pero, hindi, tama yung sinasabi minsan yung kapatid doon Hindi ko pwedeng i-impose ang isang bagay sa isang tao kung hindi yung faith niya. Tama yun. Kasi kung minsan, ang tanong, ikaw na nagsasabi niya, ginagawa mo ba yan? Tanong lang, gano'n lang kasimple. Ginagawa ka, ganito. Ano ba, sinasabi ko rito, mahalin natin ang ating kaaway. Tapos di ko naman ginagawa. No, ano ba, parang ganito. May umaway naman. Halimbawa lang mo, halimbawa lang. Magpapwedeng totoo naman. May umaaway sa akin. Sasabihin mo ba doon sa tao, alam mo, ganyan. Hindi. Kailangan sabihin ko, gawin ko yung sinasabi ko. Parang sinabi ko na, mahalin ng kaaway, kapag mayroong ginawa sa akin na hindi maganda, paano kung may papakitang mahal ko ang aking kaaway? Number one dyan, ipagdadasal natin sila. Ano ang laman ng prayer natin? Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya para sa Kanya. Lord, bigyan niyo rin po siya ng maliwanag na kaisipan. Pagpalain mo po siya. Yun ang prayer. Hindi yung, Lord, kasi may dalawang disipulo ang ating Panginoon kasama niya, may parang nang aasar sa kanila. Lord, ano gusto niyo? Tatawagin ko ba? Patirahin na ito ng mga... Kasi nung unang panahon, meron gano'n Meron ginagawa na pinapara si Elijah. Nagutos siya na anuhin yung mga tao na maalipusta. Pero sinaway sila ng Lord. Kasi nagpumurawan ka ng mahalin mo kaaway mo. Tapos hinilingin mo sa panalangin, Lord. Alam niyo po kung paano ko pinapahirapan itong tao. Ayoko kong mahirapan, Lord. Please, Lord. You know what to do. Yung ba yung sabihin mo? Hindi. Bakit? Kasi dapat i-practice natin yung faith na ibinibigay sa atin ni Lord. Ano yun? Mahalin natin ang ating kaaway. Mahirap po yan. Ako nakikita ko, isa po yan sa pinakamahirap gawin. Yeah? Tayo kasi meron tayong tendency na retaliate kagad Sa basketball lang minsan nasaway tuloy ako ni Chris noon. Ay, hindi ko naman si Chris ba? Ay, si Don pala nagsabi. Yung parang magsalita kaya ako ng, ano ba nasabi ko nun doon? Hindi ko matandaan. Hindi ko naman matandaan. Pero hindi naman ako nagsalita ng ulo. Hindi ko naman minura. Hindi ko naman ginura. Pero parang sabi ko, napakawalang iya dito. Parang kanya tayo sabi ko, Pastor, buti na lang, nandun si Don, nasaway ako. No? Kasi, nature talaga natin Pag nasaktan ka, retaliate ka agad Usually ganun tayo.
kasama po ako doon. No? Kaya ako, parang, ihahak mo na yung jersey ko eh. No? Parang hindi ako makapagsalita ng gano'n. Ano yung ibig mong sabihin? Dapat i-practice natin kung ano yung natututunan natin. Kaya nga, parang ngayon, huwag lang tayong makinig. Huwag lang tayong makinig. Kaya nga maganda yung sinabi ni Chris kanina, huwag ka lang makinig. Mag-take note ka pa. At pagdating mo sa bahay, tingnan natin kung yung sinasabi yun nga ba. Bakit? Kailangan kasi maging mapanuri tayo. Lalo na po sa panahon natin, ang dami ng teaching na nagkalat na akala mo yun na yun. Dapat tignan natin, pansinin natin. Kasi yun ba talaga yung sinasabi? Kaya nga, kapatid na doon, talaga yung technicality, talagang mula sa ano, tinitignan. Talagang dapat naman talaga, gano'n. No? Kaya nga, again, gustong-gusto ni Lord na tayo makita natin na kung ano yung dapat ginagawa natin. Simple. Kung ano yung natutunan mo sa sinasabi ng salita ng Diyos, do it. Kaya nga ano sabi ng Nike? Just do it. Just do it. Bakit? Kasi doon mo makikita yung pananampalataya na ginawa mo yung isang bagay kahit na parang hirap. Tinangyang naman talaga, kakain ka na lang ewan ko na, nakaranas na ba kayo gano'n? Kumakain kayo sa isang, kasi nangyari po sa akin sa Guadalupe. Kumakain ako ng donut. Biglang may kumatok. May kumatok na yung humihingi. No? Ano ba yun? Matagal na yun. Na yung isang donut para sa akin at that time, mahalaga. Dalawa lang yung donut. Humihingi yung mata. Binibigay ko yung isa. Nakalungkot na. Ayaw tanggapin. Alam niyo ba kung bakit? Pera gusto. Ayaw na donut gusto pera. Hindi ko siya binigyan. Pera eh. Yung donut pwede pa. Pero pinaka ko mo rito gusto kong sabihin. There are times sa kuminsan, magiging hindi tayo komportable minsan sa gagawin natin. Kaya hindi po komportable yun. Dalawa lang yung donut. Gutom na gutom ako. Bibigay ko ka sa kanya isa. Hindi ako komportable ron. No? Hindi ako komportable. Kaya lang, sad to say, imbis na donut, ang gusto pera. Sabi ko, ano yung yung pera? Kasi noong una sabi niya, kulang ko ba ito? So, anong nasa isip ko pag gano'n? Nagugutom. So, bibigay mo yung donut, ayaw. Ang gusto pera. Bakit kaya pera? Baka gusto niya Jollibee. Baka gusto niya Jollibee. No. Social naman siya ako donut sa Jollibee. Pero again, isa ang ibig sabihin. Gusto ng ating Panginoon. I-practice natin yung faith na meron tayo. Hindi mo ma-honor yung nanay at tatay mo dahil may ginawang hindi maganda sa'yo. Ang sabi ng salita ng Diyos, honor your father and mother. Walang sinabi doon kapag ang nanay at tatay mo ay babae. General. Bakit? Kasi gusto ng Lord, kung ano yung natutunan natin, gawin natin. Hindi sufficient na magkaroon tayo ng marami. Kaya na pala ito sinasabi, kahit kabisado mo yung Bible mula sa Genesis hanggang Revelation, kung hindi mo pinapractice ito, baliwala lahat. Kahit memory verse, kabisado mo, ang tanong, ina-apply mo ba yung natututunan mo? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Practice natin yung faith na meron tayo. Lucas 7:10. Sabi diyan, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Ano niyo po? Pag pre-practice natin yung faith, hindi mo pwede na hindi kikilos o gagawa si Lord in behalf doon sa ginawa o nilapit natin kay Lord.
Ewan ko lang. Sino mo sa inyo yung isa meron kang problema tapos meron kang nilapitan parang siya yung mamagitan para tulungan yung tao ngayon? Nakaranas ako ko yung gano'n. Di ba minsan natatanggihan ka? Anong pakiramdam mo tinanggihan ka? Siniisip mo na, hindi, friend ko to, kaibigan ko to, hindi ako papahindihan dito. Pero humindi, anong pakiramdam mo? Di ba parang, kaibigan ba talaga kita? Oo, papayag ko ganun sa'yo eh. Kaya narinig ko dito kay Lord, pag tayo nagpakumbaba, lumapit tayo sa Kanya, at dineclare natin na merong gagawin si Lord in behalf ito sa taong ito, meron siyang gagawin. Hindi po pwede na wala siyang gagawin. Of course, hindi ko sinasabi doon sa gusto natin. Kung minsan may ibang paraan si Lord kung paano niya sasagutin. Yeah, may ibang paraan siya. Hindi natin makokontrol kung ano yung gusto na. Pero mahalaga, maniwala tayo na merong gagawin si Lord. Of course, pag si Lord ang gumawa, palaging the best yun. Hindi mo pwede na mas magaling pa tayo kay Lord. Lord, dapat ganito. Hindi. Basta nilamit mo sa Kanya, Lord, you know what to do. Tulungan mo. Bahala na po kayo. Maaring hindi ko, kasi meron mga ganito eh. Lord, bakit hindi mo ako binis para tulungan ko to? Eh, paano kung sinasabi ni Lord, hindi ko ang gagamitin mo? May ibang tao akong gagamitin. Wala tayong pakialam doon. Basta ang mahalaga, nilapit mo kay Lord. O, di ba? Naalala ko tuloy si David. Pinag-pray niya na siya gagawa ng templo. Maganda yung kanyang purpose. Ang ganda ng purpose niya. Pero ano sabi ng Lord, hindi ikaw ang gagawa. Yung anak mo si Solomon ang gagawa. Nagtampo ba si David? Hindi. Natuwa pa nga siya dahil anak pala niya ang tutuloy. At saka sinabi naman ng Lord sa kanya kung bakit hindi siya. Kasi punong-puno ng dugo yung kanyang kamay. Kasama na rin yung kay Bathsheba. No? Kasama na rin yung kay Bathsheba. So sa madalit sabi, si Lord, palagi yung galawan ni Lord para doon sa kanyang katalinuhan. Hindi mag-aabay si Lord dahil sa gusto lang natin. Mag-aabay si Lord kung alam niya yung the best. At itong nangyari sa Centurion, the best ito. Bakit? Yung Centurion ay may kakaibang klase ng pananampalataya. At yung kanyang pananampalataya, tinindigan niya, tinatunayan niya. Naniniwala tayo na kaya ni Lord na baguhin ang buhay natin. Magabay tayo. Magabay tayo. Naniniwala ka na kaya kang tulungan ni Lord makatapos sa pag-aaral. Maniwala tayo. Of course, palagi kong sinasabi ito. May part si Lord, may part tayo. Hindi mo pwede na pumasa ka nang hindi na nag-review. Hindi mo pwede yun. Palagi yung pagsunod kay Lord may kaakibat na pagpapala. Tandaan po natin, kailangan i-practice natin yung faith na meron po tayo. At ang pinakamagandang i-practice natin yan, ibahagi natin sa mga tao na inilalapit sa atin ng Diyos. Kasi hindi naman aksidente na yung mga taong nalalapit sa atin eh. Basta na lang ang tagal. Kaklase mo, kaibigan mo, no? Yung mga tao na talagang masasabi na nangangailangan ng kalinga ng Diyos. Marami sa paligid natin. Huwag na tayo na ba yun? Sa pamilya lang natin. Kasama natin sa bahay. Kasama natin sa komunidad. Sa eskwela. Sa trabaho. Tayo po ito kayo. Tayo po nananalangin. Lord, maraming salamat. Dahil muli, pinatunayan mo na ikaw ay isang Diyos na palagi kumikilos, gumagawa, at pinapakita mo tuloy ng ibig sabihin ng pagkakaroon ng faith. Salamat sa buhay po ng Centurion na ito na nakita po namin na kapag ginawa po namin yung pananampalataya nitong Centurion na ito, mayroong mangyayari. Mayroong magandang resulta. Kaya sa mga gusto Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba ko. Tulungan niyo po ng Panginoon. Napahalagaan namin yung buhay ng mga tao. Kagaya ng Centurion, pinahalagaan niya yung buhay ng kanyang
Kung tutuusin, hindi na niya dapat pakialaman ito dahil alipin niya eh. Pero kahit na isang alipin, meron siya pagmamahal, pinahalagahan niya ang buhay ng tao. At salamat Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon din kami ng humbleness. Na palagi lumapit po kami sa iyo na huwag namin isipin na special tayo. Kasi kung mayroon ng mga tao na gagamitin ng Lord, isip ko dahil ang sintuloy na may humble heart. Ibig sabihin natin yung palaging ang gusto niyang parangalan may taas sa lahat ng mangyayari sa buhay niya. Walang iba kundi ikaw Lord. Walang iba kundi ikaw Lord. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na magkaroon kami ng ganyang attitude. Na kung meron bang accomplishment na pwede kami magawa, palagi namin sabihin, ito ay dahil lamang sa biyaya mo. Ito lamang, Panginoon, ay dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa mo sa amin. Bigyan niyo rin kami, Panginoon, ng faith na kagaya sa centurion na kahit na anong mangyari, kahit na o pwedeng matanggal siya sa trabaho o sa mga anumang bagay, pero siya nasa isip niya, gagawin ko ito dahil si Lord mayroong gagawin. Lord, sa paligid namin, maraming mga tao na kailangan ng tulong. Kapatid sa mga oras ito, maaari meron kang kakilala o kapatid, kaklase, kasama sa trabaho, na mayroong karamdaman. Even sa oras ito, pwede mong hilingin sa Panginoon ang kagaling. Yes. Sige, bilhin mo sa kanya. Meron mo meron. Dami mga tao na kailangan ng kalinga ng Lord. Hilingin natin kay Lord na magamit ka. Hindi aksidente, naging friend mo siya sa messenger. Bigyan natin ng panahon. Panalangin natin. Hindi aksidente na naging friend mo siya. Alam ng Lord na meron kang puso na galisay. Alam ng Lord na gusto mo magawa ka ng kanuman. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo kay Lord. May panalangin. At kung may pagkakataon, pwedeng puntahan mo. May faith. Lord, tulungan niyo po ako, mapuntahan ko ito. May pag-pray ko ito. Yes. O baka tayo mismo, mayroong karamdaman sa mga oras ito. Hilingin mo sa Lord ang magalingan. Pagalingin tayo ng Lord dahil maging isang patotoo tayo. Papasalamat tayo sa Panginoon. Sasabihin natin, ipagmamalaki natin na ang Diyos sa pinagilingkuran natin ay kayang magpagaling, kayang magpalaya, kayang alisin yung mga nagiging hadlang para magawa natin yung mga bagay na dapat natin magawa. Salamat, Panginoon. Nag-set ka ng ibig sabihin ng humbleness. Dahil ikaw mismo, isang Diyos ka na nagkatawang tao bumaba para ako, ang bawat isang naririto, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi kaya mo pinapahalagahan ang buhay ng bawat isa sa amin. Ganoon mo, pinibigyan ng katarungan ang bawat isa. Salamat. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Lord, sa mga oras ito, tulungan niyo po kami na matutuloy kami na magpatawad at humingi ng tawad sa mga tao na nakasakit sa amin. Kung baka hindi namin sinasadya, kami na pala yung nakasakit. Gawin ng aming pagsasalita. Gawin na paano namin sila kinakausap kung paano namin sila pinakaalagaan. Kaya na rin, Panginoon, maaaring sa kalagitnaan mayroong financial problem. Again, tulungan yung bawat isa. O pwede mo kami gamitin mismo, Panginoon, sa mga taong ito. Ikaw naman nakababatid, nakakaalam.
Bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso na willing tumulong sa lahat ng tao na nangangailangan. Opo, Panginoon. Opo. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, sa oras ito, tinataas po namin ang aming mga kapatid ng giringong ng kanyang kaarawan at kanyang anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw nagbibigay ng extension ng buhay, extension ng pagsasama ng mag-asama. Lord, by faith, naniniwala kami ang bansang Pilipinas ay patuloy na makikilala dahil ang bansang Pilipinas pinagsisigawan namin, pinangangalandakan namin na kami ay Christian country. Lord, totoong gawin mangyari pa sa amin na bawat isa na totoong mananampalataya magawa namin yung mga pinapagawa mo. At ito'y mangyayari lamang kung palagi may isip namin na mahalaga ang buhay ng bawat isa. Ilagay mo ito sa aming isipan, sa aming puso, na gawin namin itong mga bagay na ito. Pagpalain ko, Panginoon, ang lahat ng mga nanunungkulan sa akin sa gobyerno. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para magawa po nila yung tungkulin na ilagay mo sa kanilang mga kalikan. Lord, hindi namin alam kung saan patungo yung nangyayari ngayon, lalo na dito sa pagtaas sa mga gasolina, pagtaas sa mga bilihin. Pero Lord, bilang mga anak ninyo, alam po namin, Panginoon, special kami sa iyo. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. Na hindi kami aangal, hindi kami mag-murmur, kasi meron kaming faith na meron kang something na gagawin napakaganda para sa aming bansa. Kalain mo rin, Panginoon, mga kapulisan, mga sundalo, para patuloy magawa ko nila yung kanilang tungkulin para sa peace and order ng aming bansa. Lord, wala kaming pangyera na kagaya ng ibang bansa, pero meron kaming isang Diyos na kaya kaming protektahan sa lahat ng kaparaanan. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ikaw mag-iingat sa bansang Pilipinas. Sa isang linggo na gawain po namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa trabaho man, sa eskwela man, sa komunidad namin ginagalawan, saan mo kami dapat mapunta, mataas ang aming pangalan sa pamamagitan ng aming pananalita, sa pamamagitan ng aming pagkilos. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na willing sumunod at magpasamo sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. At salamat, Panginoon, dahil itong patuloy na maglalagay sa aming isipan sa aming puso kung ano ang tungkulin ng mga Kristiyano kagaya po namin. We must practice our faith. Dahil ang aming faith ay nakasalalay sa iyong mga karay. Pagpalain ko rin, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ito mismo nagsabi, ang sino nga magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Lord, ngayon pa lang, inaangkin namin by faith na ang lahat namin binulot sa oras na ito ay pinakinggan mo at narinig mo. Sasagutin mo ito ayon sa iyong paraan at kami po, Panginoon, ay mag-aabay sa lahat ng katugunan mo sa aming paglapit ito. Salamat, Panginoon, dahil alam mo namin mangyayari, magaganap ang lahat ng ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat na tayo magsabi ng Amen. Bigyan po natin yung pagpapuri at kapalasan namin.